Yun, good afternoon mga ka-viewers. So mayroon tayong repair. So ito ay isang stand pan na ang brand niya ay Camel. Yan. So ito ay may model na mga ka-viewers. Yung model nito ay CSF-1609C. Yan o. Yung kanyang model. Nakalagay dito, model CSF-1609C. At yung kanyang size naman ay 405 mm. Yan. So 60 watts ito mga ka-viewers. So ang problema nito walang power. Yan, nireklamo ng may-ari. So wala itong power. So yan yung kanyang yung pinaka-ilisin niya. At ito naman yung pinaka Camel gawang Pinoy. Yun. So dito tayo sa diretso tayo. So bago pa pala tayo dito kalikot mga ka-viewers or kumpuni nitong electric pan na to ay kailangan mo nating siguraduhin na buo yung motor ng electric pan, dahil hindi naman pwede kung diretso-diretso lang tayo sa pagre-repair. Hindi natin tingnan kung buo pa yung kanyang motor. Yan. So paano ba natin malaman na buo pa ang motor nito? Yan, sa pamamagitan dito mga kabeso, itong dalawang wire na to sa kapasitor. Yan. Diyan tayo magtitest. So dapat itong dalawang wire na to, pag ating ititest sa tester ay buo. Mayroon siyang, ibig sabihin, mayroon siyang reading mga ka-viewers. Yun. Dahil pag ito ay walang reading, ibig sabihin, sira na po yung motor. Yan. Maaring may napatid dito sa kanyang windings, kaya nawalan siya ng reading. Yun. Pag ganon, medyo mahirap-hirap na din yun. Pag ganon na walang reading ang itong dalawang linya na to. So puputulin natin yan mga ka-viewers. Yun, ito natin puputulin, no? At mamaya ititest natin itong kanyang kapasitor, dahil yun nga sabi ng may-ari ay walang power. So baka yan po ay sira na rin yung kanyang kapasitor. So dito tayo. Yan. Ito yung una nating gagawin bago tayo halongkat. Yan. Dahil pag ito ay walang reading, so huwag natin aksayahin na halongkatin, di ba? Or kung gusto nyo namang i-repair, hanapin talaga yung sira, pwede naman. Pero pag ganito na tanso, so may chance talaga na ma-repair kahit naputol pa yung kanyang windings, basta hindi lang sagad. So ito yung ating tester. Yan o, so hindi pala kita. Yun. So yung tester ay ilagay ko lang dyan mga ka-viewers, at ititest natin yan. Yung pinaka na yan, yung pinaka dalawang wire sa motor. So yan, kailangan natin nang itest para malalaman natin kung Atras naman, no? buo pa siya o hindi na. Yon. So atin na i-calibrate yung tester ko. Ayan, goods naman yung tester. So, ngayon dito tayo mga ka-viewers sa dalawang wire na to. Yan, ating ititest yan gamit yung ating tester mga ka-viewers. Atin mo ng palakihan para makita nyo. Yun. So ngayon, kukunin ko isang wire at ito sa isang test probe. Ito naman isa, ito naman sa kabilang test probe mga ka-viewers ha. Ayun o. Yan, pakita ko sa inyo ha. Ayun o. Yun. Yan o. O diba, mayroon tayo nare-reading na 759 ohms mga ka-viewers. Ay, hindi pala kita. Yung barok na. Kita mga ka-viewers. Ayun. Ayun o. 759 ohms. Ibig sabihin, buo pa yung motor. Pero, wala siyang power. So ngayon, paano ba natin malalaman na ang problema ay thermal fuse dahil wala siyang power or may putol? So ganito lang mga kabis para malalaman natin kung sira na yung pinaka thermal fuse. Ito pinakadulo ng ating plug. Yan, dapat ito, at sa dalawang linya na yan dapat magbabaser po yan. Yan. Pag walang baser po sa dalawang linya na to, ibig sabihin may putol doon sa linya, sa common wire papuntang, or yung pinaka fuse niya baka nagka-cut off. Yun, kaya walang reading. So hanapin natin mga kabisa. Yun, ating i-calibrate ulit yung tester. So okay naman siya. So dito tayo sa kabila.
ito kabilang wire, linya, sa line 1. Dito natin hahanapin. Walang reading, di ba? Dapat yan, ano lang ha, mababa lang, continuity lang, or magbabaser. So, sa red tayo. Kulay red. Oh, wala rin, di ba? Wala dito. Wala din dito, di ba? Oh, wala. So, ating ano sa kabila, mga ka-viewers. Ito tayo. Malamang ito may reading, pero mataas. Yung 900 kanina, malamang baka marireading natin yun. Ayan mga ka-viewers, oh. So, wala, di ba? Ito sa pula. Wala din. Wala din pala eh. So, yan. Kaya kung i-on sa number 1. So, ito, wala talaga tayong marireading. Dahil nga, baka putol yung fuse, mga ka-viewers. Dahil dito sa makina, or sa pinaka-motor, mayroon naman siyang reading kung nakita nyo. Ayan o. O, di ba? 579. 759 ohms. O, yun o. O, 759. So, buo talaga yung motor. Ngayon, dahil walang reading yan, malamang, may problema sa pinaka-trip ng fuse. So, para makasigurado tayo mga ka-viewers, i-open natin dito. Yan, sa mga screw na to. Itong i-open. Yan. So, nga pala, kung kayo po ay bago lang dito sa aking channel mga ka-viewers, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at huwag kalimutang mag-like at i-share sa iba yung ating video para makatulong tayo sa mga gustong mag-repair at mag-DIY sa bahay. Yan. At higit sa lahat, huwag niyong kalimutang i-like yung ating video. So, sa mga palaging nanonood dyan sa aking upload, maraming salamat po sa inyong lahat mga lods, mga ka-idol, para mga ka-viewers. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta. Yan, so ako ito sa puso nagpapasalamat sa inyo. Dahil kung wala kayo, so wala din ako dito. Yun, so ngayon i-open natin siya. Dahil na-open na natin. Yan. So ating tingnan kung bakit siya walang power. So para ma-sure natin na, o masigurado natin na walang patid dito. So or sa switch naman dito wala. So wala naman siya. Kung nakita nyo naman wala naman siyang napatid dito o natanggal sa hinang, wala naman. So ngayon dito din malalaman kung totally buo pa yung motor. Yan. Pero dito naman sa dalawang wire na to, ito mga kapatid ay nagpapatunay ito na buo yung motor pag ito ay may reading. Yan. Yung dalawang wire na yan, sapat na yan na palatandaan na buo pa yung motor. Para sa akin ha. Iwan ko lang sa iba. Sa akin, ganun din yung aking pamamaraan. So ngayon, dito tayo sa kanyang wire sa switch. Hindi pala kita yung ano ko i-repair ko salita ko ng salita. So ayun ako muna. Yan. Ngayon dito tayo sa number 1. So wala dito sa number 2, wala din. Number 3, wala din. So buo naman yung tester. Yun diba? So pero pag dito tayo mag-test mga kabiro sa mga tatlong wire na to, sa salita natin i-test, may reading yan. Dito tayo sa yellow at sa gray. Ayun diba? 43 ohms. Ngayon, lipat naman tayo sa kulay. Yung itong sa pula, ito ating test na pula, ito lang i-steady dito sa kulay dilaw. Ngayon, ilipat naman natin sa kulay pink. Ayun So, mayroon din 99.7. Ibig sabihin, ano yan? Mga 100 ohms na yan, mga ka-viewers. So, buo. Dito naman tayo sa gray at sa pink. Ayun ilan? 56 ohms. Ibig sabihin, buo talaga yung motor pag ganun. Diba? Dahil nakareading din tayo dito at dito. Pero ito pa lang, yung sabi ko, sapat na yun na palatandaan na buo pa yung motor ng electric fan. Ngayon, tapos na tayo dito. So, ano pa palang switch? Ito, wire. Ito, dapat ito magbabaser siya mga viewers. So, hanapin natin dito sa isang wire. Ito sa line 2. Nagbabaser, diba? Kita na po mga viewers, nagbabaser, diba?
Diba, nagbabaser siya. Ibig sabihin, buo yung isang linya. Ngayon, sa kabila naman tayo. Yan. O, dito tayo sa line to. O, buo din, di ba? Nagbaser din. Ibig sabihin, pag ganun, walang problema yung ating power cord. Yan. So, dito tayo dumiretso mga ka-viewers sa kanyang pinaka-dugtungan or doon sa kanyang pinaka-thermal fuse. Yan. Diyan tayo dumiretso. So, ito yung pamamaraan ko para matrace or malaman ko yung sira ng isang electric pan. Yan. At may isa pang problema ito mga kaberso. Natanggal yung ano dito. Madali lang naman din to hanapan ng tornilyo. Yan, kaya pala hindi daw siya nung una hindi tawag diyan. Hindi na paggalaw-galaw left and right ba? Dahil pala dito natanggal yung kanyang tornilyo. Yan. Kaya pala hindi nagsiswing. Sabi ng may-ari, hindi na nagsiswing. Yan. Bukod sa walang power, hindi na rin nagsiswing. So dito tayo, itong 4 na screw. So ito ay ano ko muna, post ko muna mga kabersa. Hindi ko na ipakita ang pagtanggal, 4 naman na screw yan. Balikan ko na lang kayo pag yan po ay tanggal na. So yan, stay tuned lang po. So yan mga ka-viewers, at akin na po siyang tanggal yung pinaka-4 na screw dito sa motor, yung 4. So nga pala, pasensya ay hindi ko na ipakita sa inyo, hindi ko na itis yung shafting kung siya ba ay pre-well o maganit. Yan. So pasensya na po, sorry po mga ka-viewers. Ayan, tao lang po na nagkakamali. So nakalimutan kong i-test ito. Ito kailangan din ito na kailangan yung silipin kung or ikutin kung ito ay maganit. So ito siya ay medyo maganit siya mga ka-viewers. Ayan. Mamikot naman siya pero may kaganitan. Ayun. So pero sa tingin ko parang buo pa ata ang ano nito, ang bushing at saka shafting. Ayan. So tatanggalin na natin siya mga ka-viewers para ating makita yung thermal fuse. Yan, may turo ko sa inyo kung anong dapat gawin pag ganun. So yan, hatak natin. Yon. So kailangan natin i-check dito. Nandiyan lang muna yung motor. Ito na tayo sa ito. Natin kung ayun wala siyang kasabit-sabit. Yan, napakalinis ng shafting. Ito naman sa kabila natin kung ito ay malinis pa din. Ayun mga kabers, magaspang. So ibig sabihin tumatama yung aking ibig sabihin ito ang dahilan kung bakit nasisira yung thermal fuse. Ayan, isa din itong dahilan mga kabers. Dahil yan, meron na siyang groove. So matik ay pag ganito mag-change tayo ng bushing. Yan. So ito ay tatanggalin ko na. Yun. Dahil ito ay nakakasira ng electric pan pag ito ay hindi tinatanggal mga ka-viewers. Pag ito ay tumatalsik at lumulutong, masisira ang ating motor ng ating electric pan. Matamaan yung windings. At yun po ang dahilan na mapuputol. Yun. So ngayon, kapon ko na yun. So ito ay hatakin ko muna. Yun. Nananggal ko lang yung kanyang C-clip. Ayan. Yan. Ganang C-clip yun. Tinanggal ko na. Ngayon, akin ang hatakin. Sira naman yung bushing. Magpalit naman tayo ng bushing. So, okay lang kahit pagasgasan yan. Tapos, atin siyang palitan. Yan. Yan. Yun. So yun. So medyo mahirap to tanggalin dahil flower type yung lock niya, naka-flower yung lock sa gilid. Yan. May kahirapan naman pero madala din naman sa tiyaga yan mga ka-viewers. Kahit ganun yan. So mamaya na yan. Or sama-sama unahin natin. Sige, dito lang tayo mag-una. Ka-viewers. Bago tayo sa kanyang thermal fuse. So tanggalin ko muna itong stopper niya o itong pinaka spacer. Yung mga spacer. Tapos itabi lang natin para hindi mawala mga ka-viewers. Yan, itabi sa gilid. Tapos ito lilihain natin,
Pakita ko sa inyo, yan o. Di ba? Di ba? Tumatama yung aking kuko doon sa pinaka-groove. Yan o. Yan o. Tumatama yung kuko ko doon dito sa groove. Kaya medyo malalim na rin yung ano niya. Malalim na yung kanyang groove. Kaya kailangan natin yang iliha para kuminis yan uli mga ka-viewers. So ngayon, saan yung liha ko dito? Hindi ako nakapag-prepare ha. Yan. Nakalimutan ko mag-prepare ng liha mga ka-viewers. Yan. Dumiretso lang ako sa pagbablog. Hindi ko na pala na ready yung mga gamit na kailangan gamitin. Limbarok na talaga. Yan. Kuha lang ako ng liha na medyo makapal-kapal. So ito yung ginamit ko, 120. Yan, dahil medyo malalim na yung yung groove. So hindi kakayanin yan pag ang liha nyo ay manipis. Yung manipis para lang yun sa para sa pangalawa. Yan. Pag makapal, kailangan talaga ng medyo makapal din ang liha. So lilihain natin siya mga viewers dito. Yan. Kailangan natin tanggalin yung mga groove. Yun. Yan, tanggalin natin yung mga groove. At kung so mayroon tayong pamamaraan dyan. Iusad natin ito. Yan, nilihain ko lang mga ka-viewers ha. Few moments later. So yan mga ka-viewers, malinis na po yung, malinis na siya. Malinis na yung pinaka-ehe. Pero, kita nyo po yan, kitang-kita yung groove. So hindi na talaga siya matanggal sa liha dahil malalim na. So ngayon, dahil nagkaganyan yan, so ang ginagawa ko sa kanya ay inusad ko siya pa dito, paunahan. Para ang purpose dyan ay umabante yung shafting para hindi itong pinaka-groove niya, para hindi tatamaan sa bushing. Kuha ko ng bushing nga, pakita ko sa inyo. Kasi kung kanina nung hindi ko pa siya inusad, ganun yan siya. Ganun, ganun yun siya. Itong pinakadulo ng pinaka-edging ng bushing, tatama dito sa sa groove na yan. So ang ginagawa ko, itong shafting, pinokpok ko dito para umusad, paunahan. So nangyari, ito, umusad din yung saan yung groove. So ngayon, pag ilagay natin yung pag itong mayroon ng bushing, so gano'n na yung forma niya mga kaberso, gano'n, O diba, hindi natatamaan dito dahil lilihis na siya lilihis na yan. Kasi pag hindi natin pupukpukin ito, paunahan itong shafting, yung bago yung nilagay na bushing, masasira yan uli dahil dito sa groove. Ito, yan. Yung groove na yan, pag hindi mo yan lilihain, tatama yan dito sa, sa pinakailalim. Itong bushing na to, yan, Yan, yan tatama, tatama dyan sa ilalim. Tatama yan dyan. So ang mangyayari dyan, masisira yung inyong bushing na inilagay. So kaya mas maaari na kailangan talagang lilihain natin dito. Yan, lilihain siya para mawala yung pinakagaspang niya, yung groove niya, at ang maiwan yun na lang sa ilalim. So yan, pag nausad nyo po na ito, ayun, hirap na mag-Tagalog pag ito ay nausad nyo na po, so hindi natatamaan dyan ng hindi natatama dyan yung ating edging ng ating bushing. Ito, kung tinan nyo yan mga kaberso, ayan, hindi siya tatama. So hindi pa yan magtatapos dahil mamaya pag maglagay tayo ng bushing, so maaring ito ay hihigpit or sisikip. So mababawas pa tayo dito ng itong either dito or dito. Yan, so mababawas pa tayo ng spacer. So maaring ito ay lumuwag konti. Yan, di ba? So mamaya na yan. So ito ay okay na to dahil naliha ko na at nausad ko na rin, Dito naman ay malinis naman siya mga ka-viewers. Dito lang talaga yung may problema. So ngayon, magkakalas tayo ng bushing dahil kailangan natin magpalit mga ka-viewers. Yan, ito. So ito ay kalasin ko muna mga ka-viewers. Yan. Dahil kailangan itong kalasin ganun yun nakalas na, di ba? Madali lang naman itong kalasin, dahan-dahan lang para hindi ito mabingi mga ka-viewers. Ngayon, dahil nakalas na ito, so
ito naman yung ating kakalasin. Itong pinaka ano niya. Ito. So ito naman yung ating kakalasin mga ka-viewers. Yan. Dahil kailangan natin magpalit ng bushing sa unahan. Yung sa likuran buo pa naman. Sa unahan lang yung papalitan natin mga ka-viewers. Yun. Yun no. Diba? Oh. So ito. Natuklap na siya. So ito yung ating papalitan. Yan no. Oh, kita-kita nyo mayroon na siyang ayan na siya na yun. Yan, mayroon na siyang groove sa ilalim. Marami ng groove sa ilalim. So kaya kailangan natin magpalit ng bushing. So ito ay lagyan natin uli ng foam dahil wala na siyang foam. Ang panglagay ko dyan mga ka-viewers ay sigarilyo lang. So meron ako ditong meron ako ditong sigarilyo. Ito ay hindi ko ito ano mga ka-viewers, hindi ako naninigarilyo. So kinukuha ko lang ito pag ako ay dahil itong sigarilyo to ay peke ito. Kaya binigyan sa akin ng himisis. At ayun ay kukunin ko lang yung kanyang pinaka-filter dyan. Tapos tapo na yung laman. Yan. So wala naman mamurot pa ako sa labas. Kaya nabasa dahil umulan kanina. Kaya ito na lang dahil tuyong-tuyo at hindi pa nagamit. Kuha lang tayo ng isa, pwede na itong isa mga ka-viewers. Dagdagan lang naman natin ito dito kaya dahil wala na wala na. Dagdagan natin ng dito banda para atin siyang igano natin yan, puputulin natin siya dito. Yun. Tapos ito lang ipasok dito mga ka-viewers. Dito. Yun. Ganun lang kasimple. Yun, para madagdagan uli ng absorber foam. Yan. Yun, para pag lagyan natin ng oil, yung oil ay maiimbak dito sa nilagyan natin na foam or yung sigarilyo. Dahil pag ito lang, konti na lang siya mga ka-viewers. So ngayon kukuha tayo ng bushing. Yan. So marami tayong bushing dito mga ka-viewers. Walang problema sa bushing, marami tayong bushing dito. Itong bushing ko ay kakarating nung isang araw. Ito, yan kakarating lang yan mga ka-viewers. Madami pa yan mga ka-viewers. Ano to? 100 pieces. So dito basta-basta nauubos ka agad. Yan. At nag-order pa ko uli. Dahil kadalasan sa ni-repair ko dito ay talaga, sira yung bushing. Pag tingin ko kasi na medyo may kuting gas-gas, papalitan ko na. Pero pag wala pa namang gas-gas, hindi na ako nagpapalit. So ito, ganoon na natin, Ganoon yung plaster niya mga ka-viewers, bagong-bago yan. Baka isipin nyo ay ito yung sira kanina tinanggal natin. Ito naman yung pinit natin. So ngayon, sahod natin itong kanyang lock. So ito ay iganon lang natin, iganon. Yan. Ito lang iganon mga ka-viewers para mag-lock siya, maganda yung kanyang maganda yung pagka-lock niya. Dahil pag natin iganon, maaring yan po ay luluwag or maluwang na siya or maluwag na. Yan. Pwede na yan siya mga ka-viewers. Yan. Yun. Ngayon, lagyan natin dito. Kuha lang tayo ng flat screw. Dito tayo sa baba. Dito muna ako sa baba. Ilap dito So pasensya na, hindi ko maipakita sa inyo ang pag-ano ha. Ito, dahil mahirap doon sa malambot lang ito. Yan, pause ko lang muna sandali. Ayan, so ayun, ipasok ko na yung so pinukpok ko lang siya ng dahan-dahan. Ito ang gamit ko, flat screw. Yan, pinukpok ko lang siya ng dahan-dahan, palibot. Yan, palibot. Yan, tapos so ganyan na yan siya, pumasok na siya. So gagawin naman natin, ito naman yung ating ipasok, pinakalas. Ito itong ating tawag nito, drum stopper, ang tawag sa iba nito. Ito kasi yung pinaka flower lock. Yan. Ito naman iba-ibang tawag na dito Yung tawag ng iba drum stopper.
Door lock. Okay. Ito. Gusto siya ipasok mga ka-viewers eh. Yan. Pupukin mo lang kahit sa kamay, pwede na. Yan. Yun. Hindi naman kailangan ano talaga. Basta papasok lang yan. Yan mga ka-viewers. So yan, pwede na yan. Yan o, pwede na yan siya mga ka-viewers. Oh, yan, pwede na yan siya. So ngayon, bubuhusan natin ng langis dahil yun nga, naglagay tayo ng foam. So kailangan natin magbuhos ng langis dito. Yan. Yun. Yun, pwede na yan. So ngayon, itong kabila ay buo pa yung kanyang foam. So gagawin natin dito, lininisan natin at buhusan natin ng langis mga ka-viewers. Yun, so natanggal ko na yung pinaka ito. Yun. So atin na siyang linisan mga ka-viewers dahil mapulbos, malikabok. Ngayon, yan, bukasan natin ng asibangga. Yan mga ka-viewers. Yun, so mayroon ng oil. Pwede na yan mga ka-viewers. Madami na siguro yung oil niya eh. So pwede na yan. May oil na yan siya mga ka-viewers. Ngayon, yan. So dito tayo sa motor. So yan, dito tayo sa motor. Check up natin kung saan dito yung fuse nya. At nga pala, pasensya po sa mga baguhan dito sa aking channel. So alam niyo naman ako ay sa mga hindi pa naka dito. So ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse mga ka-viewers. Baka naman ay sabihin nyo na jumper boy. So parang gano'n na nga din. Pero ako talaga ay hindi naglalagay ng thermal fuse. So kung gusto nyo ng thermal fuse mga ka-viewers, meron naman din akong repair na naglagay ako ng thermal fuse. Yan. Minsan kasi nang yung may-ari nag-request ay lagyan ng thermal fuse. Yan. So maglagay tayo ng thermal fuse. Pero ako talaga ay hindi naglalagay. Dahil sa kadahilanan na yung mga ngayon, thermal fuse ay hindi na siya katulad ng mga unang thermal fuse. Kunting init lang, wala na. Nagka-cut off na yung fuse. Kaya ang ginagawa ko nito ay iba-bypass ko siya mga ka-viewers. Yan. So ito yung kanyang yan. Ating puputulin mga ka-viewers. Yan. Tapos ready ko lang yung aking yung aking cable tie. So, ito yung aking cable tie. Ready ko lang para sakaling kukuha ako dito at ilagay diyan. So diyan ko lang ilagay yung cable tie ko. Medyo manipis lang nga yung nabili kong cable tie. Yung una makapal yun. Makakapal. So pwede na yan. So ito ay natin. Atin siyang i-open at ating hanapin yung fuse na nakalagay dito. So kunting dandahan lang mga ka-viewers kung ito po ay gagayahin nyo. Yan, para iwas putol sa kanyang windings. Yan o. So ito naman yung kanyang pinaka thermal fuse. Yun o. So ito siya mga ka-viewers, yung pinaka fuse nya. So ang gagawin natin dito, atin itong tawag dyan, jumper. Yan.
jumper tayo dyan mga ka-viewers. Okay. Yun. Kapag jumper naman dito, ganyan nyo siya mga ka-viewers, oh. Puputuloy natin ito sa dito. Wala pa. Baka unya pa to siya. So yan. Oh. Ha? Saan? Hindi. Ano yan? Nilagyan ko lang ng repair. So yan. Atin itong i-jumper mga ka-viewers. Ito siya i-jumper. So, hindi, ayan, sira na. Ayan mga viewers, atin siyang i-jumper. Ano na yung pag-jumper niya. Yan, kahit huwag nyo lang hinangin, pwede lang. Yun, tapos yan. Yan. Sa pag-jumper naman ay maraming pamamaraan sa pag-jumper. Pwede i-jumper sa labas, pwede din sa loob. So ako, dito ko i-jumper para malinis. Yan. So sa sinasabi ko nga, maraming pamamaraan sa pag-jumper. Meron na yung pag-jumper na jumperan itong fuse, hindi na sisirain yung fuse. Jumperan mo siya ng isang hibla. Yan, pwede din yun. Yan. Parang hindi na ito papasok eh. Medyo ano na siya mga kabers. So, ito lang gamitin natin yung isa. Ito. Yun. Tapos, kunin natin siya uli. Ganun siya, ganun. Yan. Simple naman talaga yung pag-jumper. Madali lang mga kabers. Basta dahan-dahan lang. Ito yung style lang inyong pag-jumper. Kunting dahan-dahan lang para hindi masisira kagad. Yan, balutin natin dito. Medyo ano na pala to, wala na. Hindi na pwede yan. So kuha tayo ng ano. Yan. Maganda sana yung ano mga kaberso. Yung tawag doon. So yun. So meron ako pang ano ito mga kaberso. Ito yung gagamitin kong pang ano dyan. Pang tawag dyan. Pang balot. Meron tayong ito tawag na ano. Mylar tube. Or yung iba tawag na ito ay cambric tubing. Pero ito ay mylar tube. So iba-iba yung mga tawag dyan sa mga technician. So yan. So ito ay babalutin natin. Or pangsapin ito, pangsapin. Yan. Maganda kasi ito pangsapin mga ka-viewers dito. Yan. So ngayon, ganoon natin siya ganun. Yun. Tapos ano ba yun? Yun. Tapos babalutan natin siya ng ito, tapos ay diyan pala lagyan ng cable tie. Yan. Ano ba yun? Yan, ganoon lang. So ano yung ano mga ka-viewers? Ito. Yan, lagyan tayo ng cable tie. Yun. So dito dahan-dahan lang, huwag yung ano mga ka-viewers. Pag ay nasira, nagasgasan yung motor, nako, yan ang problema. Yan. So dito rin tayo sa kabila. Atin din lagyan ito ng tawag nito cable tie. Ayan, cable tie. Yun. 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 Tapos dahan-dahan natin siyang ilak dito mga ka-viewers. Yun. Yun o. Yun. Tapos i-double ko ito mga ka-viewers dito. Dudublehan ko siya para matibay. Ito. Bali dalawa yung nalagay ko dito. Yan.
So yan, tapos ko ng ano, mga ka-viewers, yan, ito. Tapos ko nang malagyan ng cable tie. So ngayon, ano, yan, dinalawa ko na para matibay. So ngayon, ititest natin yung motor kung mayroon ba tayong napatid o wala. Yan, para malaman natin kung mayroon ba tayong napatid o wala. Yan. Ayun, oh. So dito tayo. Ngayon, kita naman siguro yung motor. Yan, oh, kitang-kita. So ngayon, ititest natin yung motor kung mayroon ba tayong ma-reading dito sa kanyang ito. Mayroon lang si Marcio. Ganun pa din yung reading niya, 700 plus. Yan. So good. Ngayon dito naman tayo sa kanyang tawag dyan. Yun natin yung kanyang ito, sa kanyang speed. Dapat ito, meron na tayong makakuha dito na ohms value. Yan o. So, nalagay natin sa number 1 mga ka-viewers. Sana mayroon na yan. So, number 1 natin. 1. Ayun o. Ang ating number 1 ay 531 ohms. Yan. So, ngayon, nalagay natin sa number 2. Ito muna. I-ano ko muna siya mga ka-viewers. Para hindi matumba. So, ngayon, number 2 natin. Yung number 2. Tingnan nyo, yung ating reading sa number 2. 487. So, sa number 3, bababa pa yan. Ayun, number 3. So, 431. Di ba? Yung number 2 ay 487, di ba? Yung number 3 ay 431. So goods na. O di ba kanina walang reading yan, ngayon mayroon ng reading. So ganoon lang mga kabers ang pag-test ng ano ng pag-repair ng electric pan. So yan. Yan. Kaya kita ko sa inyo kung paano siya i-repair step by step. So yan. So ito ay ano ko muna. Ay wait lang pala. So na ba yung ano? So kailangan nating i-test yung ganyang kapasitor kung buo pa o hindi. Dahil pag hindi nabuo, papalitan natin mga ka-viewers. Yan. Hindi matanggal ah. So, yun. Yun. Tapos dito. Yun, lagay din sa ano, kapasitans yung ating tester. So, ayun. Ayun o. Oh. So 1.4 37. Di ba nakita nyo 1.4. So dito naman sa kanyang kapasitor ay 2 microfarad. So ibig sabihin magpapalit tayo ng kapasitor. Yan o. Dahil ito ay 2 microfarad, 1.4 na lang yung narinig ng ating tester. So magpapalit tayo. So yan, ito ay asimbol ko na at papalitan ko ng kapasitor. Hindi ko na ipakita sa inyo para hindi na haba video natin. Pakita ko na lang pag ito ay asimbol ko na. Ayan mga kabisa, stay tuned lang po. Yan, okay na mga ka-viewers, na-assemble na. Yan. So nilagay ko na sa stand. Hindi ko na lang muna nilagyan ng cover dito para makita nyo na nagpalit tayo ng kapasitor. Yan o. Oh, nagpalit tayo ng kapasitor. Yan. Baka sabihin nyo na hindi ako nagpalit ng kapasitor. So bago yan mga ka-viewers. Ito yung sa kanya. Ito yung sa kanya. Oh. Yan o. Ito yung sa kanya na sira na. So bali ang pinilitan ko dyan ay kapasitor at saka bushing, isang bushing. At saka ito pinaka ano niya, yung pinaka arm niya dito sa kanyang dito sa oscillation niya, pinaka arm. You know, yung pinaka swivel arm niya. So pinalitan ko dahil tawag diyan. Ito, naiwan dito yung ano, you know? Naiwan dito yung screw na siguro na ano naiwan diyan. So hindi na malagyan ng screw. Kaya pinalitan ko ng ano din, ganyan din ang forma. So ito na siya oh. Oh, yan buo na yan. So at nakasalpak na din yan sa outlet. Mga ka-viewers, ito. So na yan. Oh, ito nakasalpak sa outlet. Ito, nakasalpak sa outlet yung electric fan. So test na natin yan para natin na okay na, you know. So ito yung number 1. Yung number 1 natin siya oh. Oh, may ikot ka agad. Tsaka number 2, number 3. Yan, malakas mga ka-viewers. Malakas, di ba? Oh, di ba? Off ko muna siya. Oh, di ba? So, number 1. Oh, number 2, number 3. So good mga ka-viewers. Ayan, so okay na. At na-repair na natin. So ang ating napalitan ay kapasitor, bushing, isang bushing at saka yung swivel arm. So okay na. Yan. So kung sa tingin nyo ay mayroon kayong nakuhang idea mga ka-viewers sa aking sinishare. So sana wag yung kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at yan mga ka-viewers. So yan. So salamat po sa inyong panonood at tayo magkita-kita muli sa aking next na mga upload. So yan, bye-bye mga ka-viewers. Ayan, bye-bye po.
At salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood. Salamat.